Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron ditong isang tanong na napaka-importante po na malaman ng mga kapatiran. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakadami talamak dito. Ito po yung tanong. Salam Ustad, tanong lang po kung pwede bang magsangla ng pwesto sa palengke tapos gamitin ko magtinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang naintindihan ko sa tanong, isasangla sa kanya yung pwesto tapos gagamitin niya sa pagtitinda po. Ibig sabihin, pakikinabangan niya yung pwesto. Pangkalahatan, walang problema kung tayo'y magsasangla ng gamit natin, ng pwesto, ng lupa, ng sasakyan, ng ginto. Walang problema isangla to. O kaya sa atin isasangla yung sasakyan, yung lupa, yung bahay, yung ginto. Walang problema doon. Pero kailan nagiging bawal yun? Una, hindi naman bawal isangla yung ginto sa kahit saan. Pero ang tanong dito, paano kung isasangla ko tapos pagbabayaran ko na yung inutang ko may tubo na, yun yung riba. Kasi alimbawa, katulad sa punsya, pag sinangla mo dyan, walang problema sa pagsangla mo, pero ang problema pag magbabayad ka na. Pagbabayaran mo yung utang mo, halimbawa, magkano yung inutang mo doon? 5,000, depende sa presyo ng ginto mo. Then babayaran mo, may tubo na yun. Yun yung riba doon. Kasi kung walang riba yung pagsangla mo ng ginto doon sa pawn shop, wala naman talagang bawal doon. Kasi halimbawa, iniwan ko yung ginto ko, tapos umiram ako ng 5,000 after 1 month. Kinuha ko yung ginto ko, binalik ko sa kanyang 5,000, walang riba doon. So hindi po ibig sabihin bawal isangla ang ginto. Nagiging bawal lang yan pag tumubo yung inutang. Dito naman sa walang pera na tumubo, pero pinakinabangan mo, sinangla sa yung pwesto, ginamit mo. Sinangla sa yung lupa, tinaniman mo. Sinangla sa yung sasakyan, ginamit mo. Sinangla sa yung bahay, pinaupahan mo o tinirhan mo. Dito mga kapatid, ano mang isasangla sa atin kapalit ng utang na pera ay hindi natin, ito po ay riba. Papasukan po ito ng riba. Kasi hindi natin pwedeng pakinabangan yung pwesto na isinangla sa atin tapos gagamitin natin sa pagtitinda. O yung bahay na isinangla sa atin tapos titirhan natin. O yung lupa na sinangla sa atin tapos tinaniman natin. O yung sasakyan na isinangla sa atin tapos dinrive natin at pinakinabangan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkasundo ang mga ulama sa hatol nito. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Lahat ng pautang na may tubo, o dagdag na pakinabang, ibig sabihin ng tubo lang yan na kinabang ka, riba yan. Halimbawa, sinangla sa yung pwesto, ilang buwan, sabi natin 5 months, 1 year, 5 sa halagang 10,000. After 10 years o after 10 months, 1 year, ibabalik mo yung pwesto niya, tapos ibabalik niya rin yung pera mo ng kumpleto, di ba? Kumpleto yung pera mo. Pero anong dagdag nun? Pinakinabangan mo yung pwesto, yun yung riba. Katulad din sa lupa, sinangla sa yung lupa ng 100,000, after 1 year, binalik sa yung pera, tapos pero pinakinabangan mo na yung lupa. Kumita ka man sa lupa na yun, hindi ka kumita. Basta pinakinabangan mo, ginamit mo yung sinangla sa iyo, na katulad sa mga nabanggit natin, yun po yung kanyang tubo. Ang tubo niya doon sa pakikinabang mo. Kasi dapat sa sangla, hindi natin pwede pakinabangan yung sinangla sa atin. Kasi ang binabanggit lang naman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede natin pakinabangan o na sinangla sa atin, pwede mong sakyan, gatasan, ay yung pong hayop. Kasi hindi mo naman pwedeng ikulong lang yan. Hindi mo naman pwedeng sa bahay mo lang yan. Kasi mamamatay pag hindi mo pinakain. Kapalit nung babantay mo sa kanya, pagpapakain mo, pwede mong pakinabangan yung gatas, pwede mong sakyan. Pero sa mga sasakyan, in-stock lang yan, tinatambay lang yan, mga bahay, hayaan mo na yan. Paano kung yung pong nagsangla din ng nakinabang, tapos percentage na lang kayo sa kita ng pwesto o sa lupa, so o sasakyan, pinaparintahan niya pero hindi ko nakinabang, siya nakinabang pero hatian kayo sa kita, riba pa rin yun. Kasi babalik pa rin yung pera mo, may tubo pa rin. Kumikita ka dun sa kanya sa usapan nyo, o nakinabang ka dun sa lupa. So iwasan po natin ang ganitong transaction. So dapat pa yung mga sinasangla sa atin, huwag natin pakinabangan. Okay? Or huwag na tayong magpasangla. Pahiramin na lang po natin ng pera yung taong humihiram. Kasi yun naman talagang pinakalayunin niya, gusto humiram yan. Kaya lang naman siya nagsasangla para pautangin natin na pag hindi siya nagbayad, meron tayong babalikan. Okay? Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.